Marcos. Very beautiful, awesome, intelligent, and kind. The young Sara Duterte. No comment. No comment. Liza is beautiful and intelligent. Sarah? No comment. No comment. No comment. Si Saramao, retokada, tapos nagpapagluta para mag-glow-glow ang skin. O, ganyan yung gawain ng mga mayayaman. Marami akong kilala mayayaman. Maputi maputi pa ngayon mga mayayaman. Nagpapa-inject ng gluta para ang kanilang skin mag-glow at talagang iba ang puti. Saramao, nagpapa-inject ng gluta. O, retoke. O, tignan mo yung mukha niya noon. Yung mukha niya noon, o. Ang pangit ng mukha pagkatapos ngayon biglang gumanda. Retokada. Oh, di ba? Oh. Yung mukha niya, tingnan niyo yung mukha niya, Oh. Tingnan niyo. Parang yung kamukha ng unggoy doon sa amin. Yan, kamukha ng unggoy doon sa Mindanao, doon sa amin. Di ba? Retokada. Yan si Saramao. Yung namin, yung aming FL Lisa Marcos. Ang ganda! Sobrang ganda! Sobrang ganda. FL Lisa Marcos. Yan talaga organic ang beauty. Nga pala, ang sinabi niya kay Katunying, Kay Katunying, wala tayong filter, No filter. Hindi siya nagpapagamit ng filter. Kapag lumalabas siya sa mga live, ayaw ni F. Elisa ng filter kasi organic ang beauty. Yung mga nagla-live na mga bangag ninyo na mga DD sheets, yung mga bangag niyo mga vloggers, ang kakapal ng filter. Pati yung pati yung inyong secretary nyo, si Sarah, naka-filter sa TikTok. Samantalang si FL, organic ang beauty. Kung tutuusin, pwede siyang kasi ang dami niyang pera Pwede siyang magpaputi. Pwede siyang magpabanat ng kanyang mga balat, magpa-lift ng kanyang face, magpa-botox, lahat ng pwede niyang gawin Pero hindi niya ginagawa. Simpleng-simple lang siya. Ang gusto niya organic ang kanyang beauty. Kasi naniniwala siya na ang kagandahan, ang kagandahan, yung sinasabi sa Biblia, ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang kagandahan ng kalooban, yan ang kagandahan na hindi kumukupas. Yan ang aming F. Elisa Marcos. Nakakabilib. Pero yung Saramao nyo, retokada! Retokada! Ang Saramao nyo, retokada! Tapos ganito pa. Yung Saramao nyo, pabebe! DepEd Secretary, pabebe! Ano to? Ginamos. Ano to? Bagoong. Eto? Mangga. Ito naman ang other name ng mangga. Manggagamit. Ganyan ang inyong Saramao, di ba? Ganyan ang inyong DepEd Secretary na pinagmamalaki nyo. Walang naiturong maganda sa kabataan. Puro na lang mga parinig-rinig, mga akala mo high school? Hindi pala high school, elementary. Kasi nung elementary kami, may mga ganyan akong classmate, mga pabebe, tsaka mga spoiled brat, na kapag may kaaway, ay nako,
Ay naku, yung iba nga dyan yung iba dyan, hiniram sa akin ng ballpen. Pagkatapos, lahat na hiniram. Pagkatapos, nung ako naman ang may kailangan, wala naman, hindi naman makatulong. Ganyan si Saramaw. Parinig. Parang elementary. Mahilig lang magparinig. Hindi niya masabi ng harap-harapan. Kaso, nakatagpo siya, F. Elisa Marcos. F. Elisa, hindi plastic. Hindi katulad ni Saramaw. Plastic! Nakita na niya yung ginawa ng ng tatay niya, ng kanyang mga kapatid, ng buong pamilya niya, sinira-siraan ng ating Pangulo. Pagkatapos nakita na niya, parang wala siyang isip. Hindi niya alam kung anong tama at mali. Pupunta siya sa rally, pagkatapos, the fact na pumunta ka sa rally, nakikipag-mingle ka doon, ibig sabihin, nakikipag-conform ka. Kung ano man ang kanilang pakay, no, sa paggawa ng rally na yun, ibig sabihin, nakikisama ka doon, nakikisali ka, nakiki-agree ka. Yun Nakiki-agree ka na pabagsakin ang boss mo. Plastic! Walang delikadesa ang Saramaw nyo. Ang kapal ng mukha. Mas makapal pa ang mukha niya kaysa adobe. Yan ang Saramaw nyo. Makapal ang mukha. Pero kasi naman, nasasaktan kayo sa sinasabi ko. Totoo naman na talagang makapal ang mukha ng Saramaw nyo. Sa totoo lang sabi ni Elisa, even Lenny did not do that. Totoo naman yun Kahit si Lenny, hindi niya ginawa yan. Nung mga panahon na, nung kampanyahan, grabe yung pambibengbang ko kay Lenny Kasi nga, inaano ko na, ang kinakampanya ko noon si Saramaw. Grabe yung pambibengbang ko kay Lenny. Pero ngayon, sa totoo lang, kapag tumakbo yan si Lenny as Senator of the Philippines, iboboto ko talaga yan. Senator of the Philippines. Pag tumakbo siya sa 2028 election, pagkatapos silang dalawa lang ni Saramaw ang magkalaban, wala akong choice, walang iba kundi si Saramaw lang at saka si Lenny. Ikakampanya ko pa si Lenny at iboboto ko pa si Lenny. Huwag lang manalo si Saramaw na pro-China, China lover at makapili, traidor sa bayan. Walang hiya. Vice Presidente na walang hiya, traidor sa bayan. Yan si Sara Duterte. Nakakahiya. Bangag. Di ba? Bangag. Katulad ng tatay niya. Bangag. Adik. Di ba? Yan yun mga kaibigan, no? Kay mga Duterte, hindi na yan makakapwesto, no? Yan, tama ka dyan, Juan Mesa, ako rin, wag lang mga Duterte ang nasa pwesto. Yeah, okay yan. Wag lang makaupo ulit ang Duterte, kawawa ang bayan natin. Mga bangag yung mga yan, mga adik yung mga yan, mga sangkot yan mga yan sa mga drug lords, di ba? Nakita mo nga, di ba, naglalabasan na ngayon, mga kaibigan, na talagang sila ang may pakana ng mga droga sa Davao. Nung panahon ng tatay niya, ni Duterte, hindi lang talaga siya kasi, siyempre, ay yung namamahala ba naman, tatay niya, di ba? Siyempre, andun yung cover up. Ano ngayon? Kenneth Dong. Nahuli ngayon si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong, nahuli. Yung laging kasama ni Pulong Duterte, laging kasama ni Pulong at saka ni Baste. Pero mas close siya kay Pulong, no? At, di ba? Nagtatanong ako, sabi ko, ano ginagawa ng 5 lalaki sa iisang kwarto? Very ironic, di ba? 5 lalaki nagtatago sa loob ng iisang kwarto. Sabi ko nga, di ba? Kapag mga babae yan, kahit 5, kahit 10 pa yan, understandable. Kasi ang mga babae mahilig talagang yung pupunta sa isang kwarto, sila lang, tapos nag-uusap sila ng mga sikreto nila, yung mga crush nila, yung mga nililigawan, naliligaw babae, basta yung mga crush nila, yung mga boys, no? Pero kapag lalaki, nasa isang kwarto,
Wow! Iba ginagawa ng mga lalaki kapag nagtatago sa isang kwarto. Malamang nagpa-pot session. Malamang gumagawa ng mga illegal na activities. Diba? Kaya yung mga kaibigan, lumabas na ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan na tama pala si Senator Trillanes. Dati mga guys dati galit na galit ako kay Trillanes na yan. Tinatawag ko yan na Trilling. Tapos pinagtatanggol ko si Duterte. Ngayon ko nare-realize, credible pala si Trillanes. Credible pala siya. Kasi naglalabasan eh. Yung mga inakusahan noon ni Trillanes ay naglalabasan na ngayon na totoo pala. Na talagang sila talaga ang involved. At malaking katibayan mga guys. Pulong Duterte. Tinanong ni Trillanes sa Senate hearing kung may tato sa likod. Sabi niya, may tato ka ba sa likod? Umoo, di ba? Umoo siya. Pero nung sinabi ni Trillanes, pwede bang pakiano mo yan? Pipicturan lang natin. Tapos, kung papayag ka, ipapadala natin doon sa US at ide-decode yan para malaman natin kung talagang kasama ka sa triad. Ano sabi ni Pulong? No way! Di ba? Kasi may tinatago siya eh. Mga guys, kung wala kang tinatago, ipapakita mo yun eh. Lalaki ka. Sige, yan, picturean nyo. Sige, ipadala nyo doon. Wala naman ako tinatago eh. Ganon. Kaso hindi eh. Ayaw niya. Ayaw niyang picturean. Ayaw niya kasi alam niya na siya ay kasama sa triad. Tapos ito pa, yung mga ayon doon sa investigasyon, lahat ng mga nahuhuli, no, ng mga kontrabando, ng mga illegal dyan sa port ng Davao, kapag iniimbestigahan, tumuturo lahat sa Duterte family. So tama pala yung sinasabi ni na Las Cañas, ni na Acerto, na si Duterte daw ang lord of all drug lords. At kaya niya pinatsugi yung mayor ng Cagayan de Oro, si Parahinog, ay dahil si Parahinog daw ay kakompetensya ni Duterte sa droga. At marami na daw alam si Parahinog tungkol kay Duterte. Mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit bad shot si Duterte sa US? Kasi nalaman ng CIA na si Duterte ay merong kinalaman sa droga. Kaya bad shot siya sa CIA. Bad shot siya sa international community. Kaya kapag pumupunta yan doon si Duterte sa ibang bansa, ang mga world leaders tumatalikod. Hindi siya wini-welcome. Pero ang ating Pangulo ngayon, ang mga world leaders, ang mga presidente ng iba-ibang bansa, they were really going crazy sa ating Pangulo. Talagang they stand and talagang sinasabi na ang galing talaga ng Marcos Jr. Sobra, napakagaling ng Marcos Jr. Talagang biruin yung mga guys Wala pang eksaktong 2 taon ng ating Pangulo na ilagay na sa Times Magazine as isa siya sa powerful, influential people in 2024. Wala pa siyang 2 taon sa pwesto na ilagay na siya dyan. Kasi magaling talaga ang ating Pangulo. Diba? Hindi katulad ni Duterte. Bobo. Bugok ang puta. Bugok ang gago. Biruin mo ba naman? 7 years in high school ang gago. Siya mismo nagsabi Duterte mismo nagsabi
Inamin niya na bobo siya, na sobra siyang bugok. Hindi ba siya pagalitan ng nanay niya? Napakabugok. High school lang, gagawin mong 7 years. Pagkatapos nakapasa, 75. Napakabobo ni Duterte, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo history, hindi alam. 400 years daw tayong sinakop ng mga Spanish. 400 years daw. 333 years lang tayong sinakop. Pero ang sabi ni Duterte, 400 years daw. Napakatanga. Naging Pangulo ng Pilipinas, tanga, bobo, bugok, walang kaalam-alam. Diba? Pangulo ng Pilipinas yan, ha? Pero tanga, bugok. Ano pa? Sabi pa niya, kayo, lagdamayo. Huwag kayo masyadong magpa-smart. Kasi, wala kayong alam. Sabi pa niya, ang yabang wala kayong alam, lagdamayo, kayo ni Bongbong. Pumunta kayo dyan sa Malacanang, wala kayong alam. Mga kayo. Dami niyang sinasabi. Maya-maya sabi niya, sige, pakantahin ko nga kayo ng Bayang Magiliw. Bayang Magiliw, sige daw. Diyos ko, sumasakit ang tiyan ko. Biruin mo, nagyayabang, magaling daw siya. Yung edukasyon daw niya, dito daw sa Pilipinas, hindi daw abroad. Magaling daw siya. Really? Tapos yung pambansang awit ng Pilipinas, hindi mo alam ang title. Ilang taon ka na? 80 years old. Hanggang ngayon, Bayang Magiliw pa rin ang alam mo. Bumalik ka sa kinder. Napaka-bobo mo. Naging Pangulo ka ng Pilipinas. Wala kang alam. Tanga. Bobo. Bugok. Yun ang totoo. Bobo ka, Duterte. Napakayabang mo, puro ka lang kayabangan, pero napakabugok mo. Si PBBM, nagsabi ba ng ganyan? Alam ni PBBM kung ano ang title ng ating pambansang awit. Alam niya na Lupang Hinirang. Magsama kayo ni Bato de la Rosa. Talagang pare-pareho kayo, palibasa, yung poon, si Duterte, bugok. Yung uma-idolize, si Bato de la Rosa, bugok din. Sabihin ba naman, sige, pakantahin ko kayo ng Bayang Magiliw. Diyos ko, hindi po Bayang Magiliw. Lupang Hinirang. Malamang yung mga didishit dito, hindi nyo rin alam. Malamang. Sino didishit dito? Malamang hindi nyo rin alam kung ano ang title ng pambansang awit. Ito, sabihin ko sa inyo, ang title ng pambansang awit ng Pilipinas ay Lupang Hinirang. Hindi Bayang Magiliw. Palibasa kasi, wala kayong mahal, kundi China. China lang ang alam nyo. Puro China, 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 China. Ba? Wala kayong alam. Parang hindi kayo mga Pilipino. Mga bugok kayo. Diba? Dutae magnanakaw. Brother G-Shop. Tama ka dyan. Magnanakaw si Dutae. Self-confess magnanakaw. Siya ang nagsabi nun na marami na daw siyang ninakaw. Kaso, ubos na daw. Yan ang sabi niya. Gusto niyo marinig? Yung mga hindi alam sandali. Parinig ko sa inyo Dali, tingnan ko kung andito ba yun. Tingnan ko kung andito yun. Baka wala dito. Sa isang cellphone yata. Yung sinabi ni Dutae. Wala yata dito. Wala. Ano lang ninyo? Wala dito. Nasa i-search nyo na lang. Andito yan sa TikTok ko, no? Andito sa TikTok ko yun, no? So, yan po mga kaibigan, no? Ulitin natin, recap natin. Duterte, self-confess, bobo.
Siya nagsabi niya na self-confessed bobo si Duterte. 7 years siya sa high school. 75 lang ang kanyang mga grado. Walang iba, 75 lang. 7 years sa high school. Pangalawa, self-confessed addict sa fentanyl. Pangatlo, self-confessed Mary Jane user. Pang-apat, self-confessed maniakis. Panglima, self-confessed killer. Pang-anim self-confessed nasabi ko na ba yung yung maniakis? Yan. Yun nga, pang-anim na, no? Palamura. Walang alam ang bibig, kundi magmura, mag-curse, minura ang Diyos, minura ang Papa sa Roma, minura ang mga pare, minura yung mga tao na against sa Kanya. Diba? Pagkatapos, mambubudol. 119 build projects ang nagawa lang niya. 12 only. 12 lang ang tinapos niya. 119 ang promise niya, pero ang tinapos niya 12 only. Mambubudol, di ba? Mambubudol po si Dutae. Di ba? Yun, mambubudol siya, mga kaibigan. Dali tingnan ko kung nandito yung Tingnan natin kung andito yung ating team song, no? Team song natin. Yung kay, Dutae. Appear tayo, ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol, Dutae. Ako ay nabudol, ikaw rin ay nabudol, tayong lahat ay nabudol ni Dutae. Wala dito, nasa isang cellphone ko, mga kaibigan, no? So, meron tayo niya na, check niyo po, naka-ano po yan dito, naka-pin sa aking TikTok, naka-pin po yan, mga kaibigan. Pinin ko talaga yan, ha? Tingnan nyo kung andyan pa, kung naka-pin pa rin, no? Kasi parang nung isang araw, parang ako eh. Pero, search nyo na lang kung gusto nyo makita. Nakalagay po, Budolero. No? Budolero. Yan po ang ating kanta sa pambubudol ni Dutae. Biruin mo, ako noon, mga kaibigan, hangang-hanga ako. Wow, ang galing naman ni Duterte. Ang dami-dami pala niyang dami-dami pala niyang project. Kamukat-mukat mo, mga kababayan. Nung pagbaba niya sa pwesto, nalaman na lang natin na 12 lang ang natapos niya. 119 projects, 12 lang ang na-deliver sa taong bayan. So talaga palang nabudol tayo, mga kaibigan. Nabudol tayo dito tayo. Budolero. Kaya tama talaga yung aking yung aking kanta na kinompose. Budolero. Ow! Appear tayo, ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol, Dutae. Ba? Maganda yun, pakinggan nyo. Ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol. Ano yun yung mga kaibigan? Maganda yun. Kapag kailangan nyo ng sounds, gawin nyo siyang sounds para mag-trending, no? Ipa-trending natin yun na budulero. Budulerong fan! Di ba? Budulero. Appear tayo ay nabudol, ikaw rin ay nabudol, Dutae.
Tawag ko pa rin yun. Mamaya. Ay, naku. Magulo mga dutae. Ager. Tama ka dyan. Magulo talaga ang mga dutae. May nanonood. Oo. Ay, naku. Bakit gusto tayo? So, mga guys tignan nyo yan. Kinumpose ko yan, guys. Ang pamagat niyan, Budolero. Budolero! Kasi yung sinabi niya doon na, tutulukan ko, tatapusin ko ang droga, ang kriminalidad, ang tatlo yun korupsyon, droga, kriminalidad, korupsyon, tatapusin ko in 3 to 6 months. I will do it. I will deliver. Pagkatapos, hindi naman niya nagawa, budulerong frog. Tapos, yung sabi pa niya, magpupunta ako sa West Philippine Sea. Mag-jet ski. Pagkatapos,